Today is a big day for us kasi mamayang gabi, pag-uusapan na namin at pipirmahan na namin ang kontrata para sa bago naming place. Pero bago mangyari lahat ng yun, samahan niyo muna kami sa isang buong araw namin dito sa Paris, France. Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of our life here in France. This day is Sunday, medyo late upload lang tayo and bago kami pumunta sa meeting ng 6 PM, nagsimba muna kami. Actually, syempre medyo excited kami nung araw na to pero ayaw rin namin masyadong mauna sa excitement kasi hanggat wala pang pirma at wala pa sa amin ng susi, ayaw pa namin magsaya ng husto. Pero syempre, iba pa rin yung feeling na after ng ilang panahon ng paghihintay at paghahanap, umabot din kami sa panahon na pag-uusapan na namin ng contract. At habang nasa church nga kami, naiisip ko rin na parang ang dami nangyari mula noong dumating kami dito sa Paris, France. Kasi nung una, bagong-bago pa lang kami rito, marami pa kaming hindi alam, maraming kailangang i-adjust at hindi rin namin alam kung ano ba talaga ang magiging takbo ng buhay namin dito. Ngayon, unti-unti na kaming natututo at unti-unti rin naming binubuo ang buhay namin bilang mag-asawa. Hindi man lahat nangyari agad, pero kahit papaano may mga maliliit na bagay na unti-unting nagiging posible at isa na nga rito ang pagkakaroon namin ng sarili naming space. Pero bago lahat ng yan, Sunday muna kaya church muna kami and after church kumain muna kami sa labas kasi may French class pa kami mamaya at free lang ito sa church namin. May church member kasi na willing magturo sa amin ng French kaya sobrang thankful kami dahil malaking tulong talaga siya, lalo na sa amin na hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin at nag-aaral ng French language. Sa totoo lang, hindi madali ang French language ha, kasi may mga words na kapag narinig mo parang naiintindihan mo, pero kapag ikaw na ang kailangang magsalita, biglang nawawala sa isip mo. Minsan, alam mo naman yung gusto mong sabihin, pero malilito ka kapag sasabihin mo na sa French. Kaya thankful ako na may mga taong willing magturo at magbigay ng time para tulungan kami. At isa rin siguro yan sa mga bagay na natutunan ko dito, na hindi mo naman kailangan malaman agad lahat, kasi pwede ka naman matuto ng paunti-unti, pwede kang magkamali, pwede mong ulitin, at kahit hindi pa perfect, ang importante, sinusubukan mo. By the way, after nga namin kumain, umattend ng French class, marami pang oras dahil 6 PM pa naman ang meeting. Kaya naisip na lang muna namin na maglibot-libot muna sa labas. Actually, minsan, ganito talaga ang Sunday namin. Kapag may pupuntahan kami at kapag may mahaba pang oras, bago ang next schedule, hindi na rin muna kami agad umuwi. Kasi iniikot na lang namin ang lugar dito sa Paris. Tumitingin-tingin, naglalakad, o kaya naghahanap ng place na pwedeng tambayan, katulad na lang dito nga sa lugar na titirahan namin, maraming ang mga Pinoy. At dito nga sa place na tinambayan namin, ang dami nga din mga Pinoy, mga nagbabanding o kaya naman nagpipiknik. At usually kapag Sunday, gusto rin namin sulitin yung time namin together. Kasi kahit naman magkasama kami araw-araw, iba pa rin yung may oras kayong dalawa na walang masyadong minabadali. Minsan, simpleng lakad lang, simpleng pagkain, minsan upo lang sa isang lugar at nagkikwentuhan. At okay na rin yun kasi hindi naman kailangan na laging may malaking gana para masabi na naging maganda ang araw. Habang nakatambay nga kami, nag-iisip-isip na kami ng mga posibleng bagay na kailangan naming bilhin para sa bago naming place. Katulad ng anong una naming bibilhin, ano kaya ang unang ilalagay namin, paano kaya namin naayusin ng space. Pero syempre, isa-isa lang muna. Ayoko rin mauna na magplano ng sobra dahil gusto rin namin matapos muna ng maayos ang contract. Ito ang tinatambayan namin, ito nga yung lugar na malapit kung saan kami magkikita. Kasi ayaw na rin naman naming lumayo at baka malate pa kami. At habang naghihintay, doon nga namin mas nararamdaman yung excitement. Alam mo yung may hinihintay kang importante pero wala ka pa namang magagawa kundi maghintay. Parang gusto mo nang dumating ang oras pero at the same time iniisip mo rin kung magiging maayos kaya ang lahat. At pagkatapos naming magpahinga at magmuni-muni, oras na para pumunta sa meeting namin. Medyo kinakabahan ako pero mas excited kasi ito na yung part na pag-uusapan namin ng contract at hopefully maging official na rin ang next step namin. Hindi ko muna sasabihin lahat ng details ngayon dahil gusto rin naming maayos muna ang lahat, pero sana maging okay ang usapan at maging smooth ang pagpirma. At kung maging maayos ang lahat, excited akong isama kayo sa mga susunod na mangyayari mula sa pagkuha ng susi, paglipat, hanggang sa unti-unti naming pag-aayos ng bago naming space. Hindi man ito malaking apartment at hindi rin ito yung perfect na place na makikita nyo sa house tour. Pero para sa amin, nabubuo ng family dito sa Paris, France, malaking step na rin ito. Kasi hindi naman palaging kailangan bongga ang simula. Minsan, ang importante lang ay may isang lugar kayo na unti-unting mabubuo at matatawag na sa inyo. And after nga ng meeting, pumunta nga muna kami saglit sa Eiffel Tower para magmuni-muni kasi napakaganda talagang tumambay dito. Tapos tititig ka lang sa Eiffel Tower
shower habang nagpapander ka ng mga bagay-bagay. Naisip ko lang noong unang dumating kami dito sa France. Isa ito sa mga lugar na gustong gusto naming makita. Parang tourist pa kami noon. Kasi excited sa lahat. Picture dito, picture doon. Pero ngayon, after 1 year and a half, iba na rin yung pakiramdam. Kasi hindi na lang siya tourist spot para sa amin. Parang naging bahagi na rin siya ng buhay namin dito. At ngayon, nakaupo lang kami dito habang niintay ang isa pang bagong chapter ng buhay namin. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero parang bigla mong maiisip na kung gaano kalayo na rin pala ang narating nyo. Pero hindi naman ibig sabihin na nakuha na namin lahat ng gusto namin. Marami pa rin kaming pangarap. Marami pa rin kaming gustong ma-achieve. Pero minsan, kailangan mo ring tumingin sa likod at maalala kung saan kayo nagsimula. Kasi baka habang nakatingin tayo sa mga kulang pa, nakakalimutan nating may mga bagay na ipinagdasal lang natin noon pero unti-unting nangyayari na ngayon. So yun lang. Thank you for spending another day with us. Abiento. Bye!